Nagkaroon po ng dalawang putok. Nagkaroon po ng dalawang putok. Lalakay po kami. At inilalakay po kami. At inilalakay baka mag-iba po. Mahulog po tayo. Isang malagim na kabanata ang nagsimula sa pagpasok ng dekada 70. The proclamation of martial law is not a military takeover. Ngunit kahit na mayani ang takot at karahasan, ginising din nito ang kamulatan ng karamihan. Ito ang original campaign poster ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at ng kanyang running mate at vice presidential candidate Fernando Lopez noong tumakbo sila sa eleksyon ng 1965. Ito naman ang t-shirt na isinuot ng dating rallyista noong kasagsagan ng pag-aaklas laban sa martial law. Dalawang alaala mula sa masalimuot na panahon ng ating kasaysayan kung saan binawian ng kapangyarihan ng media at nawalan ng bisa ang kalayaan sa pamamahayag. Kinontrol ng pamahalaan ng media at ipinag-utos na maglabas ng arawang programang pambalita ang mga himpilan ng telebisyon. Kaya noong taong 1972, umusbong ang kauna-unahang formal na news program ng dating RBS, ang News at 7. Turn on Quirino Avenue and make a right turn on South Super Highway. It was at 7 o'clock ang Channel 7. Kaya ang pangalan namin doon, News at 7. May ruling ang KBP noon kasi nakikita nila, kasi paano gusto ng gobyerno, magkaroon ng habit yung mga taong kinig sa balita. Isang grupo ng mga mamamahayag ang nawala ng trabaho nung pansamantalang nagsara ang dating ABS-CBN nung idineklara ang martial law. Ngunit ang kanilang gutom sa pagbabalita, hindi tumigil dito. I was news editor of ABS-CBN then. I gathered about a dozen of them, news reporters, and cameramen, and messengers, and editors, film editors, and that's how we started the RBS News Department in November of 1972. Tila nanganganay pa noon ang bagong tatag na news team. The company never had a formal news department, so we started it. And then we started it at the very small room. It was an additional. It was like a garage outside the building. So pag umulan, tatakbo kami dun sa newsroom. Dala-dala mo yung script. Film reel pa ang material na gamit noon ng mga lumang kamera. We used Bolex cameras, which were silent film cameras. They were 16mm cameras. Pero nung nagkaroon ng bagong kagamitan, tila mas naging mabigat ang pasan sa balikat ng aming mga kasamahang cameraman. Kaya parang Christmas tree pag nag-cover ka, lalo kung nag-iisa ka. Siguro yung mga recorder, mga 4 na kilo. Siguro kung mga dala-dala mo sa lakad mo, siguro mga higit na 10 kilo. Ang mga reporter, kanya-kanyang diskarte sa paghahabol sa balita. Pinaka-high-tech na namin noon once was when we got the two-way radio thing for communication, no cell phones. Those were the days of the typewriters. So we somehow were honed and trained and had no choice but to file dictate stories through the phone. Nagkukumahog man sila sa likod ng kamera. Pagpatak ng alas 7 ng gabi, naaayos nila ang lahat. 5, 4, 3, 2. Good evening, I'm Tina Monzon Palma for News at 7. Alam nilang nakatutok ang mga manunood sa pag-uulat ng naging mukha ng News at 7. Si Tina Monzon Palma. Predicting a 6% po ay binigyan ng isang tip na meron silang audition para sa isang reader, news reader. Naalala ko, pumunta ako doon ng gabi, mga alas 6 ng gabi at hinahanap ko yung makeup artist. Pero mukhang nag-break yata yung makeup artist. So ang ginawa ko, uminom ako ng beer para mamula ang aking muka.
At yun ang aking makeup. Eventually, we introduced Tina Palma. We had the A Lady Newscaster. Before, it was dominated by male anchormen. Very powerful voice, very credible. Among the lady newscasters, both radio and television, si Tina actually was more prominent. At sino nga ba ang makakalimot sa kauna-unahang weather newscaster sa telebisyon? Si Amado Pineda. From selected cities, do the forecast for tomorrow. Amado Pineda, institutionalized weather. No? Hindi naman siya kagandahan lalaki. Binibiro pa nga ng iba, masyado raw makapalang accent. Pero ang sabi ko naman, oo nga, pero yung taong yan is talagang meteorologist. Naiintindihan niya yun. Sa umpisa, parang baliwala sa akin eh. I mean, pasatudulong ako. Sige, labas lang na labas sa television at marami nang mga pumupuri na, marami nakakapansin na sa akin. Mga dyaryo na nag-i-interview sa akin, pinupuntahan ako sa opisina. At yun, ika ngay sabi, naging popular ako, naging kinawag nila akong Pag-asa Superstar. Sa gitna ng tumitinding batas militar, nasubukan din ang kanilang dignidad. Ako ay makikipagdebate kung kanino man para ipaalam ang konteksto ng istoryang ilalabas. Kung sila man ay mga makapangyarihang tao, no? Kakausapin mo sila at sasabihin mo sa kanila, kung ikaw ay may trabahong ginagawa, kami rin, being journalists, ay may trabahong ginagampanan. Hindi natin maaaring itago itong mga kwentong ito because hindi na kami paniniwalaan ng mga taong nanonood. Gobyerno man ang naging isa sa dahilan ng pagkabuo ng programang pambalitaan, hindi ito nangahulugang naging sunod-sunuran na lamang ang GMA News sa dikta ng pamahalaan. Considering martial law at that time, there were directives left and right on how to conduct the news. And of course, we were told one of the directives was always the first item or the first two items would be the news from Malacanang. So that was the circumstance at that time. But for us, being real news people, we were able to interject the truth. Ang mga tumutuligsa sa gobyerno, kahit paano, nabigyan ng boses. I think all sides knew that ang patakaran namin noon ay pakikinggan namin ang iyong sinasabi. Ang trabaho namin as journalists is to get a second source, a third source, para malaman yung katotohanan. Ano? Kasi kailangan malaman ng tao yung kwento. Tinutukan ng GMA News ang batasang pambansa election